Sa atin pa ring top story, all set na ang nakatakdang simpleng inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. Inaasahan ngayong gabi ang pagdating ni Duterte sa Maynila para sa kanyang panunumpa. Samantala, regular working day ang June 30 ayon sa Malacanang. Narito ang report. Simpleng inaugurasyon lamang ang aasahan sa opisyal na pag-upo sa panunungkulan ni President-elect Rodrigo Duterte. Sa pahayag ng Incoming Presidential Communications Office sa panguna ni Incoming Communications Secretary Martin Andanar, sinabi nitong nais si Duterte na maging simple lamang ang kanyang inaugurasyon. Sa unang araw sa administrasyon, patutunayan anya ni President-elect Duterte ang pangakong sisimula ng pagbabago. Simpleng kasuotan lamang ang inihanda para sa manunumpang Pangulo. Barong Tagalog na yari sa pinya husi ang tela, nateternohan naman ng itim na cotton pants. Tinahi ng designer na si Bonnie Adasa ng Chardon ang barong na binordahan ng disenyo na kumakatawan sa minority ng Mindanao, ang Manobo. Simpleng salo-salo din anya ang ihahain sa mga panauhin mula sa Malacanang accredited concessionaire na Via Mare. Tampok sa mga pagkaing Pinoy na ihahain sa may higit 6 na rang panauhin ang lumpiang ubod, pandesal na may kesong puti, vegan longganisa, monggo soup na may tinapa at alugbati, pritong saging na saba at minatamis sa durian, dalandan at pine mango cooler naman ang ihahaing inumin sa mga bisita. Sinabi naman ni Outgoing Communications Secretary Sonny Coloma na regular day lamang ang June 30 sa buong bansa. Sabi ni Coloma, sa Malacanang lamang ang sentro ng seremonya at ipinahiwatig na din noon ni President-elect Duterte na ayaw niyang maabala ang marami sa kanyang araw ng panunumpa. Taliwas ito noong 2010 kung kailan idineklara ng nooy outgoing President Gloria Macapagal-Arroyo na special holiday ang June 30 para sa inaugurasyon ng ika-15 Pangulo ng bansa na si Noynoy Aquino. Sa pagkalam ko ay isang regular working day para sa kanya. Lahat ng dapat niyang gawin bilang Pangulo ay ginagawa pa rin niya. Tulad ng kanya sinabi, bawat oras maraming nagaganap sa buong mundo at ang kapakanan at kabutihan ng mga Pilipino ang pangunahing responsibilidad ng Pangulo. Kaya sa aking palagay lang, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pagtutok sa lahat ng mga mahalagang kaganapan dito sa ating bansa, sa buong daigdig na maaaring may epekto sa buhay ng mga Pilipino. Pagkatapos sa mga seremonya bukas sa Malacanang, inaasahan namang magpapalipas ang gabi sa bahay pangarap si President-elect Duterte. Nauna nang sinabi ni Incoming Presidential Management Staff Chief Christopher Bongo na sa bahay pangarap din ang magiging official residence ni Pangulong Digong kapag nasa Malacanang. Para sa Eagle News, Weng Dalafuente, M1 with 25.